Ang mahiwagang mga mata. Isang kwento ng pag-ibig, misteryo, at kapangyarihan. Sa likod ng mahiwagang mga mata ay nakatago ang isang lihim na magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 2781 hanggang Kabanata 2770. Kabanata 2781. Talagang nakakainis. Posible bang lahat ng magagandang bagay sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace ay naubos na? Namumula ang mga mata ni Li Xiaocheng. Sila ay orihinal na nagsanay sa Qingzhou at tinawag pabalik mula sa libu-libong milya patungo sa Wuji Prefecture para lamang makapasok sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace, ngunit wala silang nakuha pagpasok nila doon. Ate Ruolan, posible bang walang kayamanan sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace, at lahat ay sabi-sabi lang? Nakatayo si Xiaoya sa tabi ni Li Ruolan. Wala siyang interes sa mga kayamanan, at kung makuha man niya o hindi, walang epekto iyon sa kanya. Imposible. Ang Fen Chandian noon ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Wuji State, at ang mga puwersang minsang lumaban sa Luzhou at Qingzhou ay hindi makapantay dito. Maiisip mo ang pundasyong mayroon sila. Iwinasiwas ni Li Xiaocheng ang kanyang kamay at tinanggihan ang sinabi ni Xiaoya. Talagang imposibleng wala. Kumislap ang magagandang mata ni Li Ruolan at nagsabi, ang pundasyon ng Burning Heaven Temple noong kasagsagan nito ay hindi kayang tapatan kahit ng Ye family at Lin family ng mga hari ng digmaan ngayon, at wala pa rin tayong nakuha pagpasok natin dito. Iisa lang ang posibilidad, ang pinakamakapangyarihang nilalang ng Siyam na tribulasyon na unang pumasok sa Burning Heaven Palace. Ate Ruolan, ibig mo bang sabihin siya ang kumuha ng lahat ng magagandang bagay sa Burning Heaven Hall? Gulat na tanong ni Xiaoya. Iyon lang ang posibilidad, sabi ni Li Ruolan. Sa tingin ko hindi lang tayo ang walang nakuha, pati na rin ang ibang malalaking pamilya at sekta. Kinuha ng Nine Tribulation Supreme ang lahat ng magagandang bagay, ngunit dahil dito, nagkasala rin siya. Ang mga tagapagsanay ng Wuji State ay hindi siya patatawarin kapag nagalit ang lahat sa kanya. Kaya, ang lalaking iyon ay tinak ngayon sa mga mata ng lahat. Pero paano kung nakuha niya ang kayamanan mula sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace at itinago ito? Tanong ni Xiaoya na may kuryosidad. Itago niya. Kapag dumating ang panahon, lahat ng mga tagapagsanay sa Wuji State ay hahabulin siya. Kahit ano paman, hindi siya mabubuhay. Malamig na sabi ni Li Xiaocheng. Sa kasalukuyan, may isa pang posibilidad na mahanap natin siya bago ang iba. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Li Ruolan at nagsabi, pumunta muna tayo sa orihinal na ashram ng Burning Heaven Temple. Sana hindi pa iyon napuntahan, kung hindi ay masasayang ang lahat ng pagsisikap natin. Sa altar sa ibabaw ng lawa ng lava, si Yehan ay patuloy pa ring nagsasanay sa sandaling iyon. Ang mga bakas ng nagliliyab na kapangyarihan ay umaagos mula sa banal na ubod sa ilalim ng patnubay ni Yehan, pagkatapos ay pumapasok sa kanyang katawan, pinapatigas ang kanyang mga ugat at katawan. Sa pagsasanay gamit ang banal na ubod, maingat si Yehan, hindi nang ahas na gumamit ng labis na kapangyarihan mula rito. Pagkatapos ng lahat, napakatindi ng kapangyarihan sa banal na ubod. Kung sasobra siya sa paggamit, maaari nitong sunugin ang katawan ni Yehan hanggang sa mawalan ng bakas. Whoosh! 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 Sa sandaling iyon, isang tunog ng hangin na humihiwa sa paligid ng dojo ang biglang narinig. Dumating na ang mga tagapagsanay mula sa Wuji State. Ano ang nangyayari? Ganito na bakal ang dojo ng Burning Heaven Temple. Hoy! Hindi, tingnan nyo doon. Biglang napatingin ang lahat ng mata sa direksyon ni Yehan sa altar sa ibabaw ng lawa ng lava. Napakakitang-kita ng posisyon ni Yehan, makikita siya agad sa isang sulyap. Ito ang Earth's Heart God Flame. Nakakatakot. Paano nakarating doon ang taong iyon? Sino siya? Ang Nine Tribulation Supreme. Alam ko kung sino siya. Siguradong siya ang batang nauna sa atin na pumasok sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace. Hindi ko akalaing nandito siya. Gusto ko pa naman siyang hanapin, Lintik. Kaya pala kinuha ng hiyep na ito ang lahat ng magagandang bagay. Pagsasakalan natin siya hanggang isukan niya ang mga iyon. Sa loob ng wala pang isang minuto, libu-libong tagapagsanay ang lumitaw sa kalangitan sa paligid ng dojo. Kaya siya pala yon. Magaling. Tingnan natin kung paano ko puputulan ang leeg mo ngayon. Si Long Xiaotian, Chen Gui, at Luo Dongyang ay naroon din. Nang malaman nilang si Yehan ang siyam na tribulasyong kataas-taasan na unang pumasok sa lihim na kaharian, sumiklab mula sa kanila ang nakakagulat na pagnanais pumatay. Lumapit si Chen Gui at tumigil sa gilid ng lawa ng lava.
Langgam, ibigay mo ang lahat ng kayamanang nasa iyo, at mamatay ka ng mahinahon. Ibigay mo ang mga iyon. Malamig na sabi ni Long Xiaotian at Luo Dongyang habang lumalapit din. Suprimong langgam ng siyam na tribulation, ibigay mo ang kayamanan. Sigaw din ng mga casual na tagapagsanay sa paligid. Dahil sa mga tinig na nagmumula sa paligid, biglang naputol ang pagsasanay ni Yehan. Binuksan niya ang kanyang mga mata, malamig na tumingin sa paligid, at malamig na nagsabi, kayo ba ay karapat-dapat para utusan akong ibigay ang kayamanan? Hinahamon mo ang kamatayan. Galit na sigaw ng tatlo, at ang mga tagapagsanay sa paligid ay nagalit din. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay, lumayas kayo. Malamig na sabi ni Yehan, tulad ng isang emperador na nakatingin sa mga nilalang at langgam. Hehe, napaka-dominanteng binatilyo. Halos natakot ako sayo, biglang lumitaw si Muran, isang kaakit-akit na babae, sa paligid ng langit ng Burning Heaven Temple Dojo, kasama ang isang guro. Ang nakakakilabot na tinig ni Yehan ay umalangaw-ngaw sa kalangitan ng Burning Heaven Temple Dojo, tulad ng galit na emperador, ang mga bundok ay umuugong at ang dagat ay tila umaalimbakay. Maging ang lawa ng lava sa ilalim ng altar ay nagpakulo ng marahas. Ang mga agos ng puting lava ay tumilapon, na parang gustong sirain ang lahat sa mundo. Ang nag-aalab na alon ng init ay kumalat, at ang ilang tagapagsanay na malapit sa lawa ng lava ay nakaramdam na parang matutunaw sila, kaya umatras sila sa takot. Kabanata 2782. Ngunit nang makita sina Long Xiaotian, Chen Gui, at Luo Dongyang na tumayo, naging mas kumpiyansa ang mga tao. Bukod pa rito, si Yehan ay isang maliit na siyam na tribulasyong kataas-taasan lamang, kaya bakit sila matatakot? Hehe. Napaka-dominant ng nakababatang kapatid ko, muntik nang lumabas sa dibdib ko ang maliit kong puso sa takot. Isang malanding tawa ang umalangaw-ngaw sa paligid ng espasyo, tulad ng hangin, puno ng pang-akit, na nagpapalambot ng tuhod ng sinumang makarinig nito. Pagkatapos ay isang kaakit-akit na babae ang lumakad sa himpapawid, bahagyang tinatapik ang kanyang dibdib na halos lumabas na, dahilan para mapalunok ang mga nakatingin sa kanya. Ang babaeng demonite na ito. Maraming tagapagsanay sa paligid ang nagningning ang mga mata. Ang pangakit ni Bai Shuwanger, ang karisma ni Zhao Xingyo, at ang kahinhinan ni Li Ruolan, tatlong babaeng halos imposibleng tanggihan. Babae, itigil mo ang iyong mga pangakit. Wala yang silbi sa akin. Sa altar, nakaupo nang nakatiklop ang mga binti ni Yehan, walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hek, nakababatang kapatid, bakit hindi ka lumabas at makipag-usap ng maayos sa ate mo? Mas kilala ng ate mo ang mga lalaki kaysa sa sino man. Bakit pa kailangang magpatayan? Malambing na lumakad si Bai Shuwanger papunta kina Long Xiaotian at sa dalawa pa. Maraming mga dalubhasa mula rin sa pamilya Bai ang kasunod niya. Sasabihin ko ulit, lumayas kayo. Walang emosyon si Yehan, malamig ang tingin. Ang lugar na ito ay mainam para sa kanyang pagsasanay, at ayaw niyang maistorbo ng ganitong kaguluhan. Pagkarinig nito, kumislap ang mga matang mapang-akit ni Bai Shuwanger, ngunit nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Bai Shuwanger, bakit ka nakikipag-usap sa langgam na ito? Siya lang ang kumuha ng lahat ng magagandang bagay sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Temple. Kung papatayin natin siya, pantay-pantay nating hahatiin ang mga nakuha niya, malamig na sabi ni Long Xiaotian. Langgam, lumabas ka at mamatay. Ang katawan ni Chen Gui ay puno ng galit, at ang matalim niyang tingin ay parang dalawang liwanag ng espada na gustong tumagos kay Yehan. Ang lihim na kaharian ng Burning Heaven Temple ay kanilang pinasok, ngunit ang lahat ng kayamanan ay napunta lamang sa isang tao. Paano nila kakayanin ang ganitong galit sa kanilang mga puso? Lumabas ka. Ibigay mo ang lahat ng kayamanang nasa iyo, at maiiwan naming buo ang katawan mo. Malamig ding sabi ni Luo Dongyang, at patuloy ang mga sigaw ng mga tagapagsanay laban kay Yehan. At habang kumakalat ang balita, mas maraming tagapagsanay ang dumadag sa roon. Whoosh! Sa oras na iyon, si Zhao Xingyo, isa sa tatlong magagandang babae, ay dumating kasama ng grupo ng mga dalubhasa. Nang makita niyang pinagkakaisahan si Yehan ng lahat, kumislap ang kanyang magagandang mata, at agad niyang naunawaan ang dahilan. Kaya pala, ang mga bagay sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace ay nakuha niya. Kasama ni Zhao Xingyo si Xu Zhentang ng Medicine Sect, na dumating rin kasama ang mga dalubhasa ng kanilang sekta. Magkasabay nilang pinagmasdan si Yehan, na ngayon ay kinaiinisan ng lahat ng mga tagapagsanay sa mundong ito. Isang tao lang ang nagsamsam ng lahat ng kayamanan sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Temple, sobrang sakam. Pero narinig kong siya mismo ang nakalampas sa pasukan ng apoy ng Diyos mula sa ubod ng lupa. Dati hindi ako naniniwala, pero ngayon, mukhang mayroon talaga siyang kakaibang kakayahan.
Bilang isang albularyo, alam ni Shu Gentang kung gaano nakakatakot ang Earth's Heart God Flame, at ang katotohanang nakaligtas si Yehan sa mas nakakatakot pang loang iyon ng nag-aalab na lava ay sapat na patunay ng kanyang kakayahan. Walang emosyon si Zhao Xingyo habang nagsabi, nakakalungkot lang na ang Earth's Heart God Flame dito ay mas marahas kaysa sa nasa pasukan, kung hindi, matagal nang pinatay ng mga ito si Yehan at hindi na sila nagsasayang ng oras sa pagsasalita. Kung gayon, kailangan nating humanap ng paraan para mailuwan niya ang lahat ng nilamon niya. Pinaikit ni Shu Gentang ang mga mata, at nagsimulang kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Sa altar, malamig na tinitigan ni Yehan ang mga tagapagsanay sa paligid. Kahit pa paulit-ulit siyang pinoprovoke, nanatili siyang tahimik, parang isang higanteng nakatayo sa gitna ng matinding alon, hinahampas ng hangin at ulan ngunit nakangiti pa ring matatag sa buong mundo. Gayunman, habang patuloy ang mga sigaw at paninira sa kanya, lalong lumamig ang mga mata ni Yehan. Wow! Ate Roolan, ang saya dito. Biglang dumating si Namuran at ang mga tao mula sa pamilya Lee. Nang makita ang napakaraming tao sa paligid ng dojo, alam ni Lee Roolan na marahil ay napuntahan na ito ng iba. Ngunit ang makita ang siyam na tribulasyong kataas-taasan ay isang magandang pagkakataon pa rin para sa mga tagapagsanay ng Wuji State. Dumating si Lee Roolan kasama ng mga dalubhasa ng pamilya Lee sa tabi ni Shu Gentang at iba pa, at sinundan nila ang tingin ng lahat. Nang makita niya si Yehan sa altar, nayanig ang magaganda niyang mga mata, hindi siya makapaniwalang ang taong iyon, ay hindi ba't iyon ang binatang sumama sa kanila sa Demon Mountain ilang araw na ang nakalipas. Naalala pa ni Lee Roolan ang sinabi niya noon sa binata, hindi tayo kabilang sa iisang mundo. Bakit siya? Madilim ang mukha ni Li Xiaocheng, hindi niya gusto si Yehan mula pa noon. Ate Roolan, bakit si Kuya Han? Bakit siya nandito? Hindi. Parang gusto siyang patayin ng mga tao. Ibig sabihin ba, siya ang siyam na tribulasyong kataas-taasan? Nagbago ang ekspresyon ni Xiaoya habang nagsasalita. Ate Roolan, bilasan mong tulungan si Kuya Han. Tulong. Paano ko siya matutulungan? Kabanata 2783. Walang sino mang makapagliligtas sa kanya. Palihim na umiling si Lee Roolan. Han, ibigay mo na lahat ng kayamanang nasa iyo, at ako, si Li Xiaocheng, ang magpoprotekta sa buong katawan mo. Kasunod ng mga salitang iyon ni Li Xiaocheng, maraming tao sa paligid ang tumingin sa kanya, at hanggang ngayon ay wala pang nakakakilala sa tunay na pangalan ni Yehan. Li Xiaocheng, kilala mo pala ang langgam na ito. Isang hakbang na lumapit si Chen Gui at seryosong tumingin kay Li Xiaocheng, habang ang iba pang mga dakilang henyo ay nakatitig din sa kanya. Tumingin si Li Xiaocheng kay Yehan, na nakaupo pa rin sa altar, na may ngiti sa labi, at nagsabi, hindi ninyo alam, ang apelyido ng taong ito ay Han. Nakilala ko siya noong dumaan kami sa Momai Mountain ilang araw ang nakalipas, at naroon noon si Ye Tianan. Mahina ang lakas niya, alam niyang hindi niya kayang tawirin ang Momai Mountain mag-isa, kaya palihim siyang sumama sa aming grupo at dumating sa Wuji State sa ilalim ng aming proteksyon. Hindi ko inaasahan na ang langgam na ito ay pinalad at nakapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace bago ang lahat, at siya pa ang sumaikop sa lahat ng kayamanan dito. Iminumungkahi ko na pilitin natin siyang lumabas at patayin siya upang maagaw ang mga kayamanan. Nagsisinungaling ka. Si Kuya Han ang nag-imbite sa amin na sumama sa kanya. Noong nasa panganib kami, handa siyang tulungan kami. Ang mga mata ni Xiaoya ay nagluluha habang galit siyang sumagot. Namumula ang kanyang mukha. Wala akong pakialam kung Han o Zhang ang apelyido niya, hindi siya mabubuhay ngayon. Patayin siya at pantay-pantay nating paghahatian ang lahat ng kayamanang nasa kanya. Sa pagitan ng langit at lupa, sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pagpatay at paghihiganti. Ibigay ang kayamanan. Lumabas ka at mamatay. Langgam, ikaw na isang Nine Tribulation Supreme, paano mo sinakop ang mga kayamanan sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace? Kung ayaw mong mamatay ng pira-piraso, lumabas ka na. Sa pagitan ng langit at lupa, nag-uumapo ang nakakayanig na intensyon ng pagpatay sa hangin, at pati ang kalangitan ay tila nanginginig sa tindi ng galit na iyon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nilalang sa langit at lupa ay nakatutok kay Yehan, handang patayin siya upang maagaw ang kayamanan. Sa altar, malamig ang tingin ni Yehan sa mga cultivador sa paligid, puno ng intensyon ng pagpatay. Bakit niya isusuko ang mga bagay na nakuha niya sa sarili niyang lakas? Bukod pa rito, sa mga taong ito, may karapatan ba sila? Isa akong langgam. Sa mga mata ko, kayo ay hindi man lang kasing halaga ng langgam. Kung gusto ninyong kunin ang mga kayamanan, sige, gamitin ninyo ang lakas ninyo para makuha ito. Ang malamig na tinig ni Yehan ay umalangaw-ngaw sa kalangitan, umabot sa mga ulap, at nagbigay alog sa siyam na langit.
Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagalit sa mga dakilang henyo mula sa Wuji State. Ang isang maliit na Nine Tribulation Supreme ay naglakas loob pang sabihing mas mababa sila sa mga langgam, hindi niya alam ang kahulugan ng kamatayan. Ang langgam na ito, malapit nang mamatay pero ang kapal pa rin ng mukha. Kung hindi lang dahil sa mga apoy ng isip at espiritu na humaharang sa akin, matagal na kitang pinulbos. Sigaw ni Chen Wei, at ang mukha niya ay kasing sindek ng isang demonyo. Malamig na sinabi ni Long Xiaotian, isang nilalang na hindi marunong kumilala ng kamatayan, lumabas ka dyan sa altar kung may kakayahan ka. Ako lang mag-isa, kaya kitang patayin ng libo-libong beses. Han, kung lalaki ka pa, lumabas ka at mamatay. Panunukso ni Li Xiaocheng. Bagaman ang tatlong magagandang babae ng Wuji State ay hindi umatake kay Ye Han, ang pagkakaroon niya ng lahat ng kayamanan mula sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace ay nakaapekto rin sa kanilang damdamin. Ate Ruolan, pakiusap, iligtas mo si Kuya Han. Noon pa sa Momay Mountain, gusto niya tayong tulungan. Pagmamakaawa ni Xiaoya kay Li Ruolan. Malamig na sabi ni Li Ruolan, sa oras na ito, walang sinumang makapagliligtas sa kanya. Siya mismo ang may kagagawan nito. Maliban na lang kung kusa niyang isuko ang lahat ng kayamanan sa kanyang katawan, baka sakaling mapakiusapan ko pa at mailigtas ang kanyang buhay. Pero sa palagay mo ba, isusuko niya iyon? Nalungkot si Xiaoya at walang magawa habang pinagmamasdan ang lahat sa kalangitan, ang mga mukha nilang puno ng galit at kasakiman ay nakakasuklam, maging si Li Xiaocheng na kilala niya noon ay isa na ring ganito. Sabi mo mga langgam sila sayo, pero paano naman ako? Biglang, habang umaalingaw-ngaw ang mga sigaw sa paligid, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong kalangitan, tinabyunan ang lahat ng ingay ng mga tao. Lahat ng nasa mundo ay napatingin. Sa kanilang paningin, isang matangkad at matipunong binata ang dahan-daang naglakad sa ibabaw ng kalawakan. Sa bawat hakbang niya, yumanig ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakita ito ng mga dakilang henyo at bahagyang nagbago ang ekspresyon nila. Dumating na si Sun Xingto. Naglakad si Sun Xingto sa ibabaw ng kawalan, at mula sa simula hanggang sa huli, nakatitig siya kay Ye Han na nakaupo sa altar, ngunit sa tingin niya, isa lamang itong hamak na insekto, isang surot na maaari niyang yapakan at durugan anumang oras. Ikaw rin ay isang langgam sa paningin ko. Sa sandaling iyon, habang nakatingin ang lahat kay Sun Xingto, isang malamig na tinig ang umalangaw-ngaw mula sa altar, sobrang mayabang, hanggang sa mamangha ang lahat sa paligid. Kabanata 2784. Ang langgam na ito, nakakainsulto pa rin kahit nasa harap na ni Sun Xingto. Kapag nakuha ni Sun Xingto ang kayamanan niya, siguradong pagpuputol-putulin niya iyon, lalo pa kaming mga gustong patayin siya agad. Sa paligid, ang mga matang nakatingin kay Ye Han ay parang nakatingin sa isang patay na tao. Siyempre, ayaw nilang mabuhay pa si Ye Han. Nagpapanggap ka pa rin kahit malapit ka nang mamatay. Pag lumabas ka sa altar, magiging pinakamasaklap kang kamatayan sa kasaysayan ng Wuji State. Pang-aasar ni Li Xiaocheng. Noong sa Momay Mountain pa lamang ay ipinakilala ni Ye Han ang sarili, labis ng nena si Li Xiaocheng sa kanya, at ngayon ay lalo pa. Umiling si Li Ruolan. Mayabang, mangmang, at tila gusto ng mamatay, hindi sapat ang mga salitang iyon upang ilarawan si Ye Han ngayon. Hehe, ang nakababatang kapatid kong lalaki ay minamaliit pa ang karamihan sa mga henyo ng Wuji State ko. Hindi man lang niya pinapansin si Sun Xingto. Nakakabighani talaga ang ganitong mga salitang walang kapantay. Halakhak ni Bai Shuwanger, hindi malinaw kung pinagtatawanan o pinupuri ba niya si Ye Han. Mabuti. Napagalit mo ako. Namumuno ang tingin ni Sun Xingto. Bilang isang mandirigmang sinanay ang katawan, may tapang siyang lumaban sa langit at lupa, at sobrang taas ng pagmamataas na walang sino man ang maaaring yamurak sa kanya. Boom! Biglang, isang nakapangangilabot na suntok na may dalang sukdulang kapangyarihan ang tumama sa altar, ngunit ang lakas ng suntok na iyon ay umabot lamang ng 200 metro bago tuluyang natunaw sa nakakatinding init ng apoy ng puso ng mundo. Walang bakas na naiwan, walang karapatang umabot kay Ye Han. Iyan ba ang tinatawag mong kapangyarihan? Malamig ng ngiti ni Ye Han. Kanina pa siya inaatake ng maraming tao, ngunit kahit isa sa kanila ay walang kakayahang abutin siya. Nagnitngit si Sun Xingto, pinisil ang hangin gamit ang kanyang mga kamao. Walang silbi. Ito ang tunay na apoy ng puso ng mundo. Pati ang banal na emperador ay walang magagawa rito. Biglang, isang banayad na tinig ang nagmula sa likuran ni na Sun Xingto at ng iba pa. Sa isang iglap, dumating ang mga angkan ng Ye at Lin, at ang nagsalita ay si Ye Tianan. Nandito na sina Ye Tianan at Lin lang. Sa sandaling iyon, 10,000 cultivador na ang nagtipon sa paligid ng dojo ng Burning Heaven Temple. Kuya, nagkita tayong muli.
Naglakad si Ye Tianan kasama ang mga miyembro ng Angkang Ye, ang hari ng digmaan, at kalmadong tumingin kay Yehan sa altar. Bago pa man ito, hindi kailanman inakala ni Ye Tianan na ang unang makakapasok sa lihim na lugar ng Burning Heaven Palace ay si Yehan, ang taong hindi niya kailanman pinansin noon. Ano ang gusto mo, patayin ako? Malamig na tanong ni Yehan kay Ye Tianan. Hindi mo kailangang patayin siya, ngunit kailangan mong ibigay ang mga bagay, kalmadong sagot ni Ye Tianan. Nasingkit ang mga mata ni Yehan at nagsabi, at kung hindi ko ibigay. Mas mabuti pa kung hindi mo ibigay. Makukuha rin namin iyon kapag pinatay ka, at dudurugin ka pa namin. Malamig na sabi ni Ye Chanho, puno ng intensyon ng pagpatay. Ibigay mo na, sabi rin ni Lin Lang ng kalmado. Bilang isang kalahating banal, malaking kabob ang loob na para sa kanila ang makipag-usap sa isang Nine Tribulations Supreme ng ganito kulumanay. Hehe, talaga nga namang mapangahas ang mga Chanjo ng Wuji State. Lahat kayo ay nagsasabuatan para apihin ang isang maliit na Nine Tribulations Supreme. Hindi ba kayo natatakot na pagtawanan kapag kumalat ito? Bigla, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa kalangitan at lupa, at ang isang halakhak ay tila nagmula sa lahat ng direksyon. Sino ka? Malamig na tanong ni Shu Gentang at ng iba pang mga henyo habang tinatitigan ang nakapalibot na kawalan. Ako si Shuao ng Killing State. At ako naman si Mu Jianchen ng Qingzhou. Kasunod ng dalawang tinig na iyon, dalawang binatang puno ng nakakatakot na aura ang biglang lumitaw sa mundong ito. Si Shuao ng Killing State, at si Mu Jianchen ng Qingzhou. Pagkatapos marinig ang kanilang mga tinig, dalawang anino ang lumitaw sa kawalan hindi kalayuan. Ang isa ay nakaitim at ang isa ay nakaputi, para bang si itim at puti na tagakuha ng kaluluwa, naglalakad sa langit ng may mabigat na presensya. Si Shuao ng Killing State, at si Mu Jianchen ng Qingzhou, paano sila napunta rito? Nang makita ang dalawang binata, isang itim at isang puti, nanlamig ang mga mata ng maraming henyo ng Wuji State. Maliwanag, narinig na nila noon pa ang mga pangalan ng dalawang lalaking ito. Kabanata 2785. Hindi ko akalain na darating din ang dalawang yun sa Wuji State. Ang malamig na mukha ni Zhao Xingyo ay nagpakita ng kaunting pag-aalala. Anong kinatatakutan mo? Kung guguho man ang langit, may mga higanteng tatayo para suluhin iyon. Tumingin si Bai Shuwanger kina Ye Tianan, Lin Lang, at Sun Xingto. Si Shuao ng Lusao, sabi-sabi ay siya ang nangungunang mandirigma ng kabataang henerasyon sa Lusao. At si Mu Jianchen ng Qingzhou naman ang una sa Qingzhou, at pareho silang kalahating banal. Bakit kaya sila napunta sa Wuji State natin? Malinaw na hindi maganda ang pakay nila. Noon, bilang pangunahing puwersa ng Wuji State, ang Burning Heaven Palace ang pumihil sa mga puwersa ng Lusao at Qingzhou. Ngayong nabuksan na ang lihim na mundo ng Burning Heaven Palace, malamang gusto rin nilang makisawsaw. Ang mga bagay na iniwan ng Burning Heaven Palace ay likas na napakahalaga. Kaya't makatuwiran na gustong makialam ni na Shuao at Mu Jianchen. Pero paano makukuha ng iba ang mga bagay na para sa Wuji State natin? Nakatitig si Tiandijan kina Shuao at Mu Jianchen, halatang may halong takot at paghamak. Shuao? Mu Jianchen, sa wakas nagpakita rin kayo. Tahimik na sabi ni Ye Tianan, tila hindi nabigla sa kanilang pagdating. Matagal ko na ring hinihintay ang pagdating ninyo. Wika ni Lin Lang, sabay titig kina Shuao at Mu Jianchen. Hehe, kayong lahat ay ipinagmamalaki ng Wuji State. Ngunit sama-sama niyong inaapi ang isang Nine Tribulations Supreme. Ako si Mu Jianchen, hindi ko na kayang tiisin ito. Kaya lumabas ako upang ayusin ang sitwasyon. Ngumiti si Mu Jianchen na nakasuot ng puti. Pinalilibutan siya ng liwanag ng batas, na para bang hari ng espada. Ako naman si Shuao, hindi ko rin matiis kaya lumabas din ako para magsalita. Itinaas ni Shuao ang kanyang kilay, na may napakabangis na karisma. Pagkarinig ng mga sinabi nila, napahigpit ang mga mandirigma ng Wuji State. Totoo nga naman ang sinabi ni Mu Jianchen at Shuao. Ngunit sino ba ang may kasalanan kung bakit si Yehan ang kumuha ng lahat ng kayamanan sa lihim na mundo ng Burning Heaven Palace? Bukod pa rito, nakatago siya sa gitna ng apoy ng puso ng lupa at hindi lumalabas. Sabi ni Lin Lang ng malamig. Mu Jianchen, Shuao, kung gusto ninyong makialam sa usapan ng Wuji State, kailangan munang tanungin ninyo ang aming mga espada. At kung papayag ba ang mga mandirigma ng Wuji State? Hehe, ako si Mu Jianchen, hindi ko kailangan ang pahintulot ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang kanyang pahintulot. Tumitig siya kay Yehan at ngumiti. Ang sino mang inosente ngunit may dala ng kasalanan ay tiyak na parurusahan. Ngayong naiintindihan mo na ang katotohanan ito, ibigay mo na lang sa amin ang mga bagay na nakuha mo sa lihim na mundo ng Burning Heaven Palace.
At ipapangako naming makakaalis ka ng ligtas sa Wuji State. Ano sa palagay mo? Pugad ng mga ahas at daga. Ano raw? Ang inosente ay may kasalanan dahil may dala siyang yaman. Kayo ba ay may karapatang kunin ang hawak ko? At saka, kung gusto kong umalis. Walang makakapidyaw sa akin sa maliit na Wuji State na ito. Marihing sabi ni Yehan, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Bulag ba ang lintik na langgam na yan? Hindi pa rin niya nakikita ang tunay na sitwasyon. Mas madali pa para sa atin na patayin siya para makuha ang kayamanan. Kaysa durugan ang isang langgam. Pero bago mamatay ang langgam, kung mapahiya man niya sina Mu Jianchen at Shuao. Ayos lang, kasi mag-e-enjoy din tayong panoorin. Nagtawanan muli ang mga tao sa paligid. Naningkit ang mga mata ni Mu Jianchen. Tumitig kay Yehan at nagsabi. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Bagaman arrogant ka, mapapatawad ko ang iyong kamangmangan. Ngayon, ako lang ang tanging talisman ng kaligtasan mo. Naiintindihan mo ba? Narinig iyon ni Yehan at tumawa ng malakas. Ha. Mu Jianchen, sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Para sa akin, silang lahat ay mga langgam. At ikaw din ay langgam sa paningin ko. Dahil lahat kayo ay langgam. Anong magagawa ninyo kung maliitin ko kayo? Pagkasabi niya noon, nagbago agad ang mga mukha ni Mu Jianchen at Shuao. Akala nila, kapag lumabas sila, susuko agad si Yehan at makikiayon sa kanila. Ngunit kabaligtaran ang nangyari. Niyurakan ni Yehan ang kanilang dangal sa harap ng lahat. At sa sandaling niyurakan ni Yehan, ang dignidad ni Mu Jianchen at Shuao. Niyurakan din niya ang lahat ng nangungunang talento ng Wuji State. Sapagkat sa kanyang mga mata, lahat sila ay mga walang saysay na langgam. Dahil mga langgam sila, hindi nila kayang makita ang kalawakan ng mundo. O maunawaan kung anong uri ng tao ang kaharap nila. Habang nakatingala sa langit si Yehan, tumatawa ng mayabang na tila hari. Nanlamig ang mga mata ni Ye Tianan at Lin Lang. Wala na silang pasensya kay Yehan. Umiling si Li Ruolan. Hindi niya akalaing ang lalaking minsang tinulungan nila ay magiging ganito ka-arrogant. Inaaway ang lahat ng hindi dapat kalabanan. Noon sa Momay Mountain, tinulungan kita minsan. Kaya't ituring mo na iyong utang na loob iyon. Ngayon, tatanungin ulit kita. Ibibigay mo ba o hindi? Isang hakbang ang ginawa ni Ye Tianan. At naramdaman ng lahat. Ang naglalagablab na galit ng henyo ng Wuji State. Ha. Momay Mountain daw. Ye Tianan. Masyado kang mataas magsalita. Bakit ko kakailanganin ang tulong mo para makatawid sa Momay Mountain? Tuloy-tuloy ang tawa ni Yehan, puno ng pagmamataas. Kung ganun, pinipili mo ang daan patungo sa kamatayan. Ang matinding pagnanais pumatay ay bumalot sa paligid. At lahat ay natakot sa liwanag ng espada ni Ye Tianan. Na walang sino mang makapagtatangkap ang tapakan. Ngunit tumingin si Yehan pababa kay Ye Tianan at nagsigaw. Sa buong buhay ko, dinaanan ko na ang buhay, kamatayan, at kawalan ng pag-asa. Ngunit wala pang daan na nakapidyaw sa akin. Kahit ang asul na langit sa itaas ay walang karapatang humadlang sa akin. Ye Tianan, sino ka ba? Ano ang kaya mong ipagmalaki laban sa Ye family? Kabanata 2786. Lintik na langgam. Kakayurin ko ang mga litid mo at babalatan kita ng buhay para maibsan ang galit ko. Galit na galit si Ye Chanho, walang sino mang pwedeng lumapastangan sa Ye family, ang hari ng digmaan. Ngumisi si Yehan kay Ye Chanho at sinabi. Sinabi ko na sa'yo noon, buong buhay mong magpupunyagi pero hindi mo matutupad ang ipinangako mo. Sa palagay ko, hindi ka karapat-dapat magdala ng apelyidong Ye. Lahat sabay-sabay, pilitin siyang lumabas. Isang hakbang ang ginawa ni Lin Lang at inutusan ang lahat ng naroon sa mundo. Ha. Kahit sabay-sabay pa kayong lumaban, sa paningin ko, mga langgam pa rin kayo. Muling tumawa ng malakas si Yehan. Ang sobrang kayabangan niya ay nagpakita ng ganap na pagwawalang bahala. Sa 10,000 tagasanay ng Wuji State, maging ang mga halimaw sa buong daigdig ay itinuring niyang mga langgam. Isang walang kapantay na kayabangan at pagmamataas. Sa ibabaw ng altar, ang binata ay tumatawang parang hari. Kahit harapin niya ang lahat ng pinakamahuhusay sa Wuji State. Kahit maging kaaway niya ang buong mundo, hindi niya ibababa ang kanyang ulo. Sapagkat sa mundong ito, walang sino mang karapat-dapat tumumba sa kanya. Ano ngayon kung si Ye Tianan? Ano kung si Lin Lang? Kahit magkaisa ang lahat ng mandirigma, wala ring saysay sa paningin ni Yehan. Dahil ang mga langgam ay hindi kailanman makikita ng isang tunay na hari. Sa lakay, pilitin siyang lumabas dyan at paghiwa-hiwalayan ang katawan niya. Sabay-sabay tayong umatake. Hindi ako naniniwalang kaya ng apoy na yan. Napigilan ang pinagsama-samang kapangyarihan nating lahat.
mula sa langit at lupa. Bawat mandirigma ay nagpalabas ng napakalakas na enerhiya. Ang mga alon ng puwersang iyon ay nagsanib. Yumanig ang kalangitan at kalupaan. Isang nakapangangilabot na tanawin. Dahil lahat ng iyon ay nakatutok kay Yehan sa altar. Isang napakalawak at kamangha-manghang tagpo. Makikita na iba't ibang pag-atake ang sabay-sabay na bumagsak sa paligid ng altar. Parang libu-libong palaso na pinakawalan ng sabay. Umuga ang hangin sa paligid, tila mawawasak ang kalawakan. Sina Ye Tianan, Linlang, Sun Xingto, Mu Jianchen, at Shu Ao. Ang limang kalahating banal na henyo ng demonyo ay sabay ring umatake. Sa mundong iyon, ang lakas ng lima ay tinuturing na pinakamapanganib. Kayang pumatay ng isang mid-level Saint King ng madali. At kahit ang mga high-level Saint King ay kailangang mag-ingat sa kanila. Ngunit gaano man karami ang ataking tumama kay Yehan. Lahat ng iyon ay huminto 200 metro mula sa kanya. Walang sino mang kayang tumago sa hangganang iyon. Lahat ay natunaw na parang walang nangyari. Ni balahibo ni Yehan ay hindi nasugatan. Lintik, ang apoy ng puso ng lupa ay nagsisilbing natural na pananggalang niya. Kahit pinagsama-sama natin ang lakas natin, hindi natin siya matamaan. Lalo pat hindi natin siya mapipilit lumabas. Hindi. Tuloy lang. Kailangang mapilit natin siyang lumabas. Sa langit at lupa, patuloy ang malalakas na pag-atake na parang unos. At yumanig palalo ang paligid. Tila guguho na ang buong mundo. Ngunit sa altar, si Yehan ay nakatitig lang sa kanila ng may mapanuyang ngiti. Parang nanunood ng mga payasong nagpapagod sa entablado. Dahil sa proteksyon ng espiritu ng puso ng lupa. Hindi lamang ang mga taong iyon ang walang laban. Kahit pa ang mismong banal na emperador ay walang magagawa laban sa kanya. Mga hanggal. Mahina ngunit mariin ang apat na salitang lumabas sa labi ni Yehan. Pagkarinig noon, lalong dumilim ang mga mukha ni Ye Tianan at ng iba pa. Ngunit habang pinagmamasdan nila, ipinikit ni Yehan ang kanyang mga mata sa altar at muling nagmeditasyon. Upang walang makagambala sa kanya. Naglagay pa siya ng hadlang na hindi tinatabla ng tunog. Dahil alam niyang wala ni isa sa kanila ang makakapanakit sa kanya. Lintik na langgam. Walang hiyang hayop. Galit na galit ang mga mandirigma. Tila sa isubog na sa puot ang kanilang mga dibdib. Lalo na ang mga nangungunang henyo ng Wuji State. Tila may naglalagablab na apoy sa kanilang puso. Ngunit wala silang magawa kundi tiisin ito. Ang apoy ng puso ng lupa ay nagsisilbing tagapagtanggol niya ngayon. Hanggat hindi siya lumalabas, wala tayong magagawa sa kanya. Malamig na sabi ni Linlang. Alam ito ng lahat ng mandirigma. At ito ang dahilan ng kanilang kawalan ng pag-asa. Isang Nine Tribulation Supreme ang humahamak sa kanila ng ganito. Kung wala lang siyang proteksyon. Matagal na sana siyang ginutay-gutay ng lahat. Kuya Han, huwag kang lalabas. Sa gitna ng pagkadismaya ng mga tao. May muling pag-asa sa mga mata ni Xiaoya. Wala nang magagawa ang mga mandirigma laban kay Yehan. Babae, sabi ni Li Ruolan habang umiling. Umaasa lang siya sa apoy ng puso at kaluluwa. Makakapagmayabang siya ng sandali. Pero hindi siya mananatili dyan magpakailanman. Aalis din siya balang araw. Lumalim ang titig ni Xiaoya. Hindi ako naniniwalang mananatili siya riyan magpakailanman. Pagkat oras na lumabas siya, babayaran niya iyon ng pinakamabigat na halaga. Oo, sa ngayon, protektado siya ng balat pagong na apoy ng puso ng lupa. Kaya wala tayong magagawa, pero hindi siya mananatili dyan magpakailanman. Dito tayo maghihintay sa kanya. Maliban na lang kung magtatago siya dyan habang buhay. Hindi siya kailanman patatawarin ng buong Wuji State. Tahimik sina Ye Tianan at ang iba. Walang epekto ang anumang atake. Kaya wala na silang magawa kundi maghintay. At sa pagdaan ng mga araw. 3 araw na ang lumipas. Sa panahong iyon, si Yehan ay nanatiling nag-eensayo sa altar. Ni hindi man lang lumabas. Habang lalong nagagalit at nababahala ang mga mandirigma ng Wuji State. Kabanata 2787. 3 araw na ang lumipas. Sabi ni Zhao Xingyo habang tumingin sa mga tagapagsanay sa mundong iyon. Ang mga mata ng lahat ay may hindi magandang tingin. Kapag dumating na ang 3 araw, kailangan nilang lisanin ang lihim na kaharian ng Burning Heaven Temple, dahil kapag nagsara ang daanan, wala nang makakalabas, at walang makakaalam kung kailan muling mabubuksan iyon. Hehe, ang batang ito talaga, ang tiyaga. Nakakaya niyang mag-ensayo rito ng panatag habang pinapanood lang natin siyang parang mga tanga. Sabi ni Bai Shuwanger na may mapang-akit na ngiti, ngunit may halong galit sa kanyang mga ngipin. Tara, pumunta tayo sa labas at hintayin siya. Isa lang ang labasan ng buong lihim na lugar ng Burning Heaven Palace. Hindi ako naniniwalang mananatili siya rito habang buhay.
Malamig na sabi ni Ye Tianan habang iwinasiwas ang kanyang balabal at pinangunahan ang mga kasapi ng Ye family, ang hari ng digmaan, patungo sa direksyon ng lagusan. Nang makita ito, ang mga tao mula sa iba't ibang makapangyarihang pamilya sa Wuji State ay tumingin kay Yehan ng may puot, at naglakad din patungo sa lagusan na may mabigat na kalooban. Sana nga manatili na lang siya rito habang buhay, dahil kapag nagpakita siya sa labas, siguradong mamamatay siya ng walang matitirang libingan. Malamig na sabi ni Liro Olan habang iwinasiwas ang kanyang manggas at umalis. Maya-maya, isa-isang naglaho ang lahat ng mga tao sa mundong iyon. Tanging si Yehan lamang ang nanatiling tahimik na nagkukulong sa altar. Sa pamamagitan ng kapangyarihang nasa banal na ubod, natuklasan ni Yehan na ang kanyang Mad Crusader body ay mabilis na umuunlad, kahit ilang araw pa lang siyang nagsasanay. Ngayon, ang katawan ni Yehan ay halos ganap ng nahubog, malapit na sa perpektong antas ng pagpapanday ng katawan. Malapit na, ilang araw na lang at maaabot ko na ang ganap na kalagayan ng tempered body. Nagningning ang mga mata ni Yehan sa kasabikan habang patuloy niyang pinapasok ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan, pinapadaloy sa lahat ng ugat. Makalipas ang 3 araw pa, ang buong katawan ni Yehan ay tila nagliliyab sa sobrang init, parang nagbabagang bakal. Nagawa ko na. Ganap na ang aking tempered body. Biglang dumilat si Yehan. Matapos ang ilang araw ng pagsasanay gamit ang banal na ubod, nakamit niya ang ganap na antas ng Mad Jihad Physique. Ang unang yugto nito ay perpekto na, at maaari na siyang tumungo sa susunod na yugto, Nirvana. Hindi na sayang ang pagpasok ko sa lihim na kaharian ng Burning Heaven Palace. May ngiti sa labi ni Yehan. Noong una, pumasok lang siya sa lihim na lugar na ito nang walang masyadong inaasahan. Kung makakuha siya ng mga kayamanan, mabuti, at kung wala, handa rin siyang umalis agad. Ngunit sa pagkakataong ito, napakalaki ng kanyang naging pakinabang. Halos lahat ng kayamanan sa loob ng lihim na kaharian ay napasa kamay niya at naging mga mapagkukunan ng pagsasanay ng Tianlong. Sa tulong ng mga yamang iyon, sapat na upang magsanay ang buong samahan ng Tianlong sa loob ng mahabang panahon. Ngunit dahil milyon ang kasapi ng Tianlong, kakailanganin pa rin nila ng mas maraming mapagkukunan upang tuloy-tuloy na lumakas. Layunin ni Yehan na gawin ang Tianlong na isang napakalakas na kapangyarihan na iginagalang at hindi sinumang makapagtatangka na Year-Okon. Bukod pa rito, ang pagpasok niya sa Burning Heaven Temple ay nagbigay din sa kanya ng malaking pag-unlad sa kanyang sariling lakas. Ang paghubog ng kanyang Mad Jihad Physique ay isang bihirang pagkakataon, kung sarili lang niyang pagsisikap ang aasahan, aabutin siya ng ilang buwan bago makamit ang ganitong antas. Biglang lumingon si Yehan sa paligid ng Earth Heart God Flame at nakita niya ang isang dalagang nakatayo mag-isa sa kawalan, nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Wala nang ibang tao sa paligid. Bakit ka nanatili? Tanong ni Yehan habang tumayo at tumingin sa kanya. Kuya Han, mag-isa ka lang dito, gusto kong samahan ka, mahina ngunit matatag na sabi ni Xiaoya habang nakapuslit ang mga labi. Napatawa si Yehan, at sa harap ng nagulat na tingin ni Xiaoya, naglakad siya sa ibabaw ng Earth Heart God Flame. Ang nakakatakot na apoy ay tila walang epekto sa kanya. Sagutin mo nga ako, alam mo bang kapag nanatili ka rito, kamumuhian ka ng lahat ng tagapagsanay sa Wuji State. Kapag lumabas ka, ikaw din ang kanilang pagtutulong-tulungan. Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Yehan habang hinaplos ang ulo ng dalaga. Hindi ako natatakot, sagot ni Xiaoya habang mariing umiling at ngumiti. Kuya Han, hanggat nandito ako kasama mo, hindi ka na mag-iisa. Hindi na tayo lalabas, pwede ba? Nang malapit nang magsara ang daanan palabas ng lihim na kaharian, hindi sumama si Xiaoya kina Liro Olan at sa iba pa. Bumalik siya para hintayin si Yehan. Para sa kanya, basta't makasama niya si Yehan rito, hindi ito magiging mag-isa. Makakayanan nilang manatili at magpalakas gamit ang mga kayamanang nakuha ni Yehan, at kapag dumating ang tamang panahon, saka lamang sila lalabas. Ang batang ito, bulong ni Yehan sa sarili, at buong lamang niyang niyakap si Xiaoya. Isa lang ang pagkikita natin, pero bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Tumangala si Xiaoya mula sa kanyang bisig at taos-pusong sumagot, dahil noong nasa Momai Mountain pa tayo, gusto mo kaming tulungan kahit alam mong kaharap natin ang dalawang Sky Demons. Ramdam ko, Kuya Han, na totoo ang kabutihan mo. Pagkarinig nito, hinaplos ni Yehan ang balikat ni Xiaoya at nginitian siya. Iba ka sa kanila, bata. Malinis ang puso mo, inosente, at hindi nadungisan ng kasamaan ng mundong ito. Bibigyan kita ng magandang kapalaran, gusto mo ba? Kabanata 2788. Hihi. Basta't hindi lalabas si Kuya Han, papayag akong gawin ang kahit ano na sabihin mo. Sabi ni Xiaoya habang nakangiting masigla. Magaling, ipikit mo ang iyong mga mata.
Agad na itinuro ni Yehan ang gitna ng mga kilay ni Xiaoya, at isang mahiwagang puwersa ng kapalaran ng Damaloy papasok sa isipan ng dalaga. Binago nito ang kanyang pangunawa, pinalakas ang kanyang talento, at pinagkalooban siya ng napakalaking biyaya. Ang kakayahan ni Xiaoya sa paglinang ay dati katamtaman lamang, hindi man lang maituturing na mataas. Sa ngayon, siya ay nasa immortal realm, at ang kanyang maliit na tagumpay sa antas na iyon ay dahil lamang sa tulong ng mga pills ng pamilya Lin. Ang kanyang antas ay hangkag, at hindi niya lubusang magamit ang kapangyarihan ng pagiging immortal. Ngunit dahil binago ni Yehan ang kanyang katalinuhan at talento, si Xiaoya ay naging isa sa mga henyo sa hanay ng mga henyo. Ang lahat ng kahinaan sa kanyang dating antas ay unti-unting nawala, at maging sina Ye Tianan ay hindi na makakahabol sa bilis ng pag-unlad ni Xiaoya. Sa loob lamang ng 15 minuto, lubusang nabago ni Yehan ang talento at pag-unawa ni Xiaoya. Tahimik niyang pinagmasdan ang dalaga habang sinasanay ang sarili sa bagong lakas. Isang oras ang lumipas bago muling dumilat si Xiaoya, at nagulat siya. Pakiramdam niya ay naging mas matalas ang kanyang isipan, lahat ng bagay na dati niyang hindi maintindihan sa paglinang, ay malinaw na sa kanya ngayon sa isang kisap mata. Kuya Han, ano ang nangyari sa akin? Tanong ni Xiaoya habang nakatingin kay Yehan ng may pagtataka. Hinaplos ni Yehan ang malambot na buhok ni Xiaoya at ngumiti. Bata, binago ko ang iyong talento at pag-unawa. Mula ngayon, isa ka na ring tunay na henyo. Talaga, Kuya Han. Mas mahusay pa ako kaysa kay Ate Roolan. Tanong ni Xiaoya na puno ng kasabikan. Anong talento ni Li Roolan? Mula ngayon, kahit sina Ye Tianan, Lin Lang, at iba pa, hindi na makakahambing sa iyo, kalmadong tugon ni Yehan. Ngunit hindi niya alam na ang ginawa niyang ito ay magluluwal ng isang reyna sa hinaharap ng buong Wuji State, isang babaeng kayang higaitan ang maraming makapangyarihan sa paligid. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoya. Hindi siya makapaniwala. Sina Ye Tianan at Lin Lang ay mga taong dati niyang hinahangaan, ngunit ngayon, mas mataas na ang talento at pag-unawa niya kaysa sa kanila. Tara na, lumabas na tayo, sabi ni Yehan. Ang Xiaoya ko ay isa ng henyo, hindi siya dapat manatili sa maliit na lihim na lugar na ito. Pagkarinig nito, agad na nagbago ang mukha ni Xiaoya at nagmamadaling sinabi, Kuya Han, huwag tayong lumabas. Ngayon, ang mga tao mula sa lahat ng pamilya at sekta ay naghihintay sa labas ng abandoned mountain. Kapag nagpakita ka, papatayin ka nila. Maayos lang, tawa ni Yehan habang pinapayapa si Xiaoya. Hindi ako gagawa ng isang bagay na hindi ko kayang tiyak na harapin. Ang mga iyon, isang iglap lang, kaya kung tapakan silang lahat. Pero, napatingin si Xiaoya sa kanya nang nag-aalala. Kahit hindi siya makapaniwala, nakita naman niya mismo kung paano binago ni Yehan ang kanyang talento sa isang iglap, kaya't pilit siyang naniwala. Huwag kang mag-alala, malamig na sabi ni Yehan na may ngiti. Hindi ako sabik mamatay. Dahil gusto nila akong mahuli, ako mismo ang lalakad sa kanilang bitag, tingnan natin kung karapat-dapat ba silang hamarang sa akin. Gusto mo bang sumama sa akin? Habang sinasabi iyon, hinailan ni Yehan ang nag-aalalang si Xiaoya patungo sa lagusan. Gitling. Samantala, sa labas ng abandoned mountain range valley, libo-libong tagapagsanay na ang nagtipon doon, mahigit sa 100,000 tao. Lahat ng mga mata ay nakatuon sa pasukan ng Earthheart God Flame. 3 araw na ang nakalipas, at ang 9 Tribulation Supreme na nagkasala sa lahat ng puwersa ng Wuji State ay hindi pa rin lumalabas. Ngunit sa sandaling iyon, biglang kumulo ang Divine Flame sa puso ng lupa, at umuga ang buong lupain. Agad na iminulat ng mga kabataang lalaki at babae na nagmumuni-muni sa himpapawid ang kanilang mga mata. Sa wakas hindi na siya nakatiis lumabas. May nagsabing may halong pangungutya, at sa isang iglap, ang napakalakas na hangin ng pagpatay ay bumalot sa buong paligid. Sa ilalim ng matinding titig ng 100,000 tao, isang binata ang lumabas mula sa nag-aapoy na apoy, hawak-hawak ang kamay ng isang dalaga. Ang nakakatakot na pagnanais na pumatay ay bumalot sa kalangitan sa ibabaw ng lambak, parang isang malaking lambat ng langit at lupa, handang lumunin ang sinumang papasok dito. Sa pasukan, patuloy ang pag-alo ng Earth-centered Divine Flames, at ang mga tagapagsanay sa paligid ay nakatingin ng malamig. Maging ang mga pinakamagagaling na henyo ng Wuji State, na kanina'y nakapikit at nagmumuni, ay dumilat ang mga mata. Sa gitna ng nagliliyab na apoy, isang madilim na butas ang nabuksan mula sa loob, lumilikha ng lagusang 2 metro ang taas, at mula roon ay lumakad palabas ang isang binata kasama ang isang dalaga. Sa sandaling iyon, nakatuon ang 100,000 mga mata ng langit at lupa sa dalawa. Bees! Ang nakakapangilabot na pagnanais na pumatay ay sumirit sa pagitan ng langit at lupa. Lumindol ang kalangitan sa tindi ng lakas na iyon, at ang pressure ay halos wasakin ang buong lambak.
Kabanata 2789. Ang mga lintik na langgam na to, sa wakas din na nakatiis at lumabas din. Ang mga pinakamahuhusay na henyo sa Wuji State ay nagmukhang mga matalim na espada habang sabay-sabay silang humakbang pasulong, pinakawalan ang buong lakas nila. Ang matinding presyon na nabuo sa paligid ay kayang durugan ang isang Nine Tribulation Supreme sa isang iglap. Sa sandaling iyon, nanginginig si Xiaoyan na nasa likuran ni Yehan, ang nakabibighaning lakas na bumabagsak sa kanila ay labis na nakakatakot, pakiramdam niya ay parang madudurog ang kanyang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng gayong matinding presyon, nanatiling tuwid si Yehan, walang bakas ng pagbabago sa mukha niya, at tinitigan ang lahat ng tao sa paligid. Nakakabaliw isipin na gustong kalabanan ng mga ito ang isang tulad niya, mag-isa lamang. Langgam, sa wakas ipinakita mo na rin ang mukha mo. Tingnan natin ngayon kung paano namin dudurugin ang katawan mo at wawasakan ang kaluluwa mo. Sigaw ni Long Xiaotian, galit na galit. 3 araw nang naghihintay ang lahat ng henyo sa Wuji State, para lang sa isang Nine Tribulation Supreme. Ang galit nila ay halos sumabog na, at ngayong lumitaw si Yehan, oras na para ilabas nila ang lahat ng iyon. Langgam, oras mo na para mamatay. Ilabas mo ang iyong kayamanan. Mariing sabi ni Chen Wei, sabay hakbang pasulong na may matinding puot sa mukha. Ngayon na wala ka na sa ilalim ng proteksyon ng Earth's Heart Divine Flame, ano pa ang maipagmamalaki mo? Wika naman ni Sun Xingto habang iniikot ang kanyang leeg at pinagsiklop ang kanyang mga kamao, sabik ng durugan si Yehan sa mga piraso. Xiaoya, halika rito. Malamig na sabi ni Li Ruolan, nakakunot ang noo. Nang lumabas sila kanina, aksidente nilang naiwan si Xiaoya sa loob, pero nang mangyari iyon, sarado na ang lagusan at wala nang magagawa si Li Ruolan. Ngayon na si Yehan ay kaaway ng buong daigdig, tiyak na madadamay si Xiaoya kung mananatili siya sa tabi niya. Ate Ruolan, ayoko. Sasama ako kay Kuya Han. Mariing sagot ni Xiaoya, nakatayo sa tabi ni Yehan na puno ng determinasyon, kahit kaharipin pa niya ang lahat ng tao sa mundong ito, hindi siya uurong. Bata ka talaga, napailing si Li Ruolan, hindi maganda ang ekspresyon. Babae ng pamilyang Li, dahil gusto mong mamatay kasama ng langgam na yan, huwag mo kaming sisihin. Patayin sila. Gawing abo ang langgam na yan at agawin ang kayamanan niya. Sa pagitan ng langit at lupa, umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng pakikipaglaban, at ang nakapangangilabot na amoy ng digmaan ay bumalot sa buong kalangitan. Sayang. Hindi ninyo pinahalagahan ang pagkakataon ninyo sa loob ng lihim na mundo ng Burning Heaven Temple. Ngayon, maghanda kayong maduraj na parang karne sa harap ng mga gutom na asong ito. Malamig na sabi ni Mu Jianchen. 3 araw silang naghintay, handang-handang salubungin si Yehan sa kanyang paglabas. Isang kumpol lang ng mga sisiw at aso. Binigyan ko pa kayo ng 3 araw na paghahanda, pero wala ring pinagkaiba sa dati. Gusto ninyong patayin ako. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Habang umaalingaw-ngaw ang mga sigaw ng digmaan, humakbang si Yehan pataas, tumindig sa ere na parang umaakyat sa hagdan ng langit, hanggang sa umabot siya sa parehong taas ng mga nangungunang henyo ng Wuji State. Doon siya huminto, at kaharap niya ngayon ang mga pinakamahuhusay na mandirigma. Sa likuran nila, daan-daang libong tagasanay ang nakatingin sa kanya ng malamig, tila mga espada na handang tumagos sa kanyang katawan. Kung gusto ninyong lumaban, halika. Gagawin kong impyerno ng Shire ang lupaing ito ng Abandoned Mountain Range. Ang mga mata ni Yehan ay parang mga espada, at unti-unting lumalakas ang karisma ng isang emperador sa kanyang katawan. Isang hamak na Nine Tribulation Supreme lang, isang langgam, paano ka naglalakas loob na magyabang bago mamatay? Patayin siya. Sa sandaling iyon, halos walang nakapidyaw sa mga mandirigmang galit kay Yehan. Ang mga anino ng mga tao ay nagsidagsaan sa langit, parang mga balang nasasakmalin ang langit, handang lunurin si Yehan sa kanilang dami. Ngayon, si Yehan ay nababalot ng anino ng kamatayan, dinudurog ng napakalakas na puwersa. Sayang, mayabang ka nga, pero wala ka namang lakas. Ipinagmamalaki mo ang sarili mo na para bang kaya mong baliwalain ang buong mundo, malamig na sabi ni Bai Shuwanger habang pinagmamasdan si Yehan na nilalamon ng mga anino ng kamatayan. Matagal nang dapat patay ang langgam na yan. Sa isang pitik lang, dudurugin natin siya. Pagkatapos, hahatiin natin ang mga kayamanan niya ng pantay-pantay. Sabi ni Li Xiaocheng na may kasamang malupit na ngiti. Umiling lang si Li Ruolan ng malamig. Ang magpakatapang ng walang sapat na lakas ay walang iba kundi pagpapakamatay. Patayin! 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 Sa sandaling iyon, habang libu-libong kalaban ang pumalibot sa kanya, ang walang katapusang pagnanais pumatay sa puso ni Yehan ay tuluyang sumiklab. Ang tanging gusto niya ngayon ay wasakin ang lahat ng nasa paningin niya. Sa matinding puwersang namumuo sa kanya, kailangan niyang maglabas ng daan upang pakawalan ang galit na iyon.
At ang napakaraming kalaban sa harap niya, sila mismo ang magiging biktima ng kanyang puot. Boom! Sa isang tapak lamang sa langit, sa harap ng lahat ng tao sa mundo, ang katawan ni Yehan ay nagmistulang isang Diyos ng digmaan, walang talo, handang isulat ang alamat ng isang laban kontra sa 10,000. Ang mga atake ay bumuhos mula sa langit na parang yulang walang tigil. Nang akala ng lahat na si Yehan ay malilipol, nang nakatutok na ang lahat ng mata sa kanya, bigla siyang sumuntok ng isang beses, gamit lamang ang kanyang sariling hindi matitinag na lakas ng katawan. Isang suntok na tila kaya niyang lipulin ang lahat ng nilalang sa mundo, isang suntok na hindi maipaliwanag sa salita. Kabanata 2770. Boom! Sumabog ang langit at lupa, umalangaw-ngaw ang napakalakas na tunog, yumanig ang kawalan, nagkawatak-watek ang di mabilang na mga atake, at sa tindi ng alon ng tunog, ilang mga tagasanay na masyadong malapit kay Yehan ay diretsyong sumabog ang mga katawan. Isa-isang pumutok ang kanilang laman, at ang ulap ng dugo ay kumalat sa buong langit, tila umuulan ng dugo. Sa lakas lamang ng isang suntok na iyon, daan-daang tagasanay ang napatay sa isang iglap, wala ni isang katawan ang nanatiling buo, at pati ang kanilang mga kaluluwa ay nabura. Sa langit at lupa, nag-uumalimpuyo ang hangin at ulap, parang bagyong may lakas na 12. Lahat ng mga tagasanay na sumalakay kay Yehan ay tinangay paatros, higit sa kalahati sa kanila ay damyugo ang mga bibig. Isang suntok lang, lahat ng kalaban ay natalo. Habang nakikita ito, ang mga tao sa paligid ay napuno ng matinding takot. Ang mga mata nila ay puno ng pagkabigla, para bang nasaksihan nila ang pinakakakilakilabot na demonyo sa mundo. Ang lakas ng isang suntok ay napakalakas, paano magiging langgam lamang ang tinatawag nilang Supreme Thief. Ngunit habang nakapako pa sa takot ang lahat, hindi doon nagtapos ang nakagigimbal na tagpo ng pagpatay. Si Yehan ay kailangang maglabas ng galit, kailangan niyang magwala. At ngayong alam ng lahat kung paano siya tinuring na langgam at niyurakan noon, siya ngayon ang dudurog sa kanila, siya ang magiging hari ng kamatayan. Patay! 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 Umalangaw-ngaw sa pagitan ng langit at lupa ang mga tunog ng pagsabog at pagpatay, tila isang Diyos ng kamatayan ang nagwawala, gustong kulayan ng dugo ang buong mundo. Sa gitna ng 10,000 mandirigmang naglalaban, isang binatang nakasuot ng puti ang walang kapantay. Ang kanyang kamao ay parang pang-ani ng kamatayan, bawat suntok niya ay pumapatay agad ng kalaban, at wala ni isa sa mga tagasanay ang naiwan ng buo ang katawan. Ang ulap ng dugo ay nagkulay pula sa kalangitan, at ang dugo ay nagpatubig sa buong lupa. Sa wala pang isang minuto, bago pa man makabawi sa pagkagulat ang lahat sa isang suntok na tinalo ang lahat, 2 hanggang 3,000 tagasanay na ang bumagsak sa Abandoned Mountain. At patuloy pang dumarami ang bilang habang bawat suntok ni Yehan ay pinapakawalan, parang hindi siya titigil hanggat may buhay pang kalaban sa paningin niya. Demonyo! Siya ang demonyo! Tumatakbo na tayo! Huwag mo akong patayin! Hindi ko kailangan ang mga bagay mo. Huwag mo akong patayin. Nag-uumapo sa takot ang hangin at lupa. Sa ilalim ng di matinag na kamao ni Yehan, ang 10,000 tagasanay ay tuluyang nabalot ng sindek at nagsitakas na parang mga hayop na hinahabol ng halimaw. Ngunit dahil nagsimula na siyang pumatay, hindi na siya titigil. Ang mga hindi niya napatay ay nanginginig sa takot, at ang mga nakaligtas ay tinitingala siya na parang isang Diyos. Boom! 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 Bawat suntok niya ay yumanig sa 4 na direksyon. Sa mundong ito, mahigit 5,000 tagasanay na ang bumagsak sa ilalim ng kanyang pagpatay. Ang lugar ay naging larangan ng Shere, balot sa makapal na ulap ng dugo na nakakasuka tingnan. Sa sandaling iyon, si Yehan ay nagwawasak mag-isa, hinahabol at pinapatay ang libo-libong tao, isang tanawing hindi malilimutan ng sinumang saksi. Sa mga mata ng lahat, si Yehan ay hindi na tao, isa siyang diablo, isang Diyos ng kamatayan. Kapag siya'y nasaling, tanging kamatayan ang kapalit. Lintik. Ang demonyong yun, pinatay niya ang napakaraming tao. Halos mawala ng lakas si Li Xiaocheng sa sobrang takot, nanginginig ang kanyang mga tuhod na parang may pangingisay. Hindi nila kailanman inakalang ang tinuturing nilang langgam na madali nilang Year-Okan ay magiging ganitong klaseng halimaw. Isa itong nilalang na hindi nila dapat kailanman ginulo. Habang iniisip nila ang kapangyarihan ni Yehan, ang mga henyo ay sabay-sabay na pinagpawisan ng malamig, nabasa ng pawis ang kanilang mga damit. Himala na lang nabuhay pa sila hanggang ngayon. Ang kalupitan at karumaldumal na paraan ni Yehan ay nagpatigil sa dugo ni Xiaoya, namutla ang kanyang mukha sa matinding takot. Lumaki siya sa Karangyan, kailan pa siya nakakita ng ganitong klaseng malagim at dagwang labanan. Boom! Muling sumabog ang hangin at lupa nang ibagsak ni Yehan ang huling suntok. Nagkaputol-putol ang di mabilang na katawan, at muling naglaho sa ere ang dugo. Hanggang sa sandaling iyon, 7,000 tao na ang pinaslang ni Yehan.
Ang buong lambak ay kulay dugo na. Ang mga maswerte namang nakatakas ay nagtatakbuhan patungo sa mga gilid ng abandoned land, habang patuloy ang kanilang mga sigaw ng takot. Maiisip mo pa lang, kahit makatakas ang mga iyon, si Yehan ay tatatak sa kanilang mga puso bilang diablo, bangungot, at demonyo sa kanilang isipan, na hindi nila kailanman malilimutan habang sila'y nabubuhay. Gayunman, matapos patayin ang 7,000, ni isang patak ng dugo ay walang dumaikit sa puting kasuotan ni Yehan. Kung hindi lang nasaksihan ng lahat ang nangyari, walang maniniwala na ang isang Nine Tribulation Supreme, isang langgam sa paningin nila noon, ay kayang pumatay ng ganoon karami sa ilalim ng sabay-sabay na pagsalakay ng 10,000 tagasanay.